lest I forget thy thorn-crowned brow. Lead me to Calvary, lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mourned and wept. Angels in robes of light arrayed guarded thee whilst thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Let me, like Mary, through the gloom, come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even the cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. I come with joy, a child of God, forgiven, loved, and free. The life of Jesus to recall, in love laid down for me. In love laid down for me. I come with Christians far and near, to find as all are fed the new community of love, in Christ's communion bread, in Christ's communion bread. As Christ breaks bread and bids us share, each proud division ends. The love that made us makes us one, and strangers now are friends, and strangers now are friends. Together met, together bound, by all that God has done. We'll go with joy to give the world the love that makes us one, the love that makes us one. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and his smile will be the first to welcome me. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Oh,
a soul-thrilling rapture when I view his blessed face and the luster of his kindly beaming eye. How my full heart will praise him for the mercy, love, and grace that prepare for me a mansion in the sky. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Through the gates to the city in a robe of spotless white, he will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa ating po mga kakabsat, na ibang arabi kada kay amin kakabsat, sa ating po mga igsoon, maayong gabi sa intanan mga igsoon, at sa ating mga katungangan dyan sa Bicol Region. Diyos manahin na banggi sa Indugabos. Sa ating mga kaibigan, kapatid dyan sa Pangasinan, Santo Shalabi, at si Kayong, amin. At doon po sa Carabao Island, mayad nga gabi sa tanan. Dito po sa amin, may pabingi kiyakongan. Kung kayo po ay Indonesian, salamat malam. Kung kayo po ay Malaysian, salamat patang. So, ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabi, ito po isang request po na topic, po. Kaya nga po minabuti nating pag-aaralan po natin tungkol sa bagay na ito. Unang-una, ito po ay parang sikat ngayon. Para bagang ito ay ginagawa halos lahat maraming mga tao. At ito po ay tungkol po sa tinatawag na tattoo. Yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Kaya pong katanungan, tattoo. Is it sinful for a Christian? So ito po ay isang bagay na pinag-uusapan natin dahil wala po tayong mababasa sa Bagong Tipan na ito ay pinagbabawal at ito ay masama. Wala tayong mababasa. Meron tayong mababasa sa Old Testament at ito ay ating pag-aaralan po at titignan po natin kung ito po ay applicable sa ating panahon. Pero pinag-uusapan natin ang tattoo. Ito po ayon po sa Merriam-Webster Online, a mark, figure, design, or word intentionally fixed or placed on the skin. Tuloy po natin. A mark, a figure, design, or word intentionally fixed or placed on the skin. One that is indelible and created by insertion of pigment under the skin. So, sinasabi po rito, ito ay ating pong titingnan sa ating wika. Ito po ay isang tatak kanya, mark. So, sabihin, ito rin po ay isang larawan o design o mga salitang intentionally na nilagay sa ating balat. Kanya. So, in other words, mayroong kulay na nilagay sa ilalim nating balat. Yun nga po sabi rito, one that is indelible, hindi natin mabubura. So, it is almost
permanent, yung sinasabi ng definition ng tattoo, ano po. At ito po ay ginagawa sa paglalagay ng isang kulay sa ilalim ng balat. Yun ang ibig sabihin po ng tattoo, ano po. Ngayon, gusto rin po nating maunawaan kung saan nanggaling ang tattoo. Hindi po ito isang kamakailan lamang na naging ginagawa ng tao. Actually, ito matagal nang ginagawa ng mga tao. Sabihin, sa mga nag-aaral po ng archaeology, yung humuhukay ng mga naunang panahon, na nahukay po nila na may mga bangkay o mummies na may mga tattoo. Kanya. Ibawa dito po sa wikipedia.org, sinasabi history of tattooing, ganyan. And we quote, however, direct evidence for tattooing on mummified human skin extends only to the 4th millennium BC, or 4000 BC. The oldest discovery of tattooed human skin to date is found on the body of Otzi, the Iceman, dating to between 3370 and 3100 BC. Other tattooed mummies have been recovered from at least 49 archaeological sites, including locations in Greenland, Alaska, Siberia, Mongolia, Western China, Egypt, Sudan, the Philippines, and the Andes. So ito po ay isang malawakang ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Sabi nga po rito, pinaka matagal lang na-discover na mummified na may tattoo ay noong 4th millennium BC, 4000 BC. At yung nakita nila naman sa isang balat ng tao ay sa katawan po ni Otzi, the Iceman, ang kanyang date between 3370 and 3100 BC. So matagal na po itong tattoo na ito. At kasama ang Pilipinas. Usually, so ibig sabihin, kahit sa mga Pilipino, bago naging Pilipino, ay meron na pong tattoo. Pag sinabing the Philippines, ito yung lugar ng Pilipinas. At once upon a time, hindi naman tinatawag na Pilipinas ang ating lugar. Ano po? So yung lugar na ngayon tinatawag na Pilipinas, may natagpuan din po sa archaeology na mga tao may tattoo kanya. So ito yung matagal ng ginagawa ang pagkakaroon po ng tattoo. Hindi po ito kamakailan lamang. Ano po ang dahilan? Bakit meron mga tattoo? Tayo po yung nag-research sa iba't ibang mga website at nakita natin ang iba't ibang dahilan bakit ang mga tao po ay nagpapatattoo. So gusto nating makita at malaman na po. Tingnan ko lang po yung sound natin. Check ko po yung sound natin kung okay siya. Alright. Ano ba kasi yan? Maraming dahilan. There are various and differing reasons for tattoos. In times past, mga nangunang panahon, it is usually cultural. Ito'y kaugalian ng mga tao. And interestingly, sa Mountain Province, na napanood ko po sa isang National Geographic, etc. Warriors have tattoos to mark their victories in war. Meron po nagpapatato po yung mga warriors bilang trophy sa kanilang pagtatagumpay o sa mga tao na patay nila sa digmaan. Subalit sa modernong panahon, however, in modern times, there are many reasons why people have tattoos. Sa modernong panahon, maraming dahilan bakit nagpapatato ang mga tao. Number 1, peer pressure. Pagkalala po tayo teenagers, meron tayong mga barkada, tayo po ay nagagaya. Peer pressure. Media influence. Dahil sa napapanood po natin sa mass media, sa internet, YouTube, sa TV, etc. Personal expression. Ito po yung para artistic expression ng isang tao are some of the common reasons for wearing tattoos today. Ganun din po na gusto mo maging kasama ng isang group, the desire to be a part of a group, to be accepted by one's friends or peers, can have great influence on what a person does. Halimbawa po yung mga, naman sa panantay, may mga gang, there are gangs and they have tattoos.
representing that we are members of that specific gang. So, wearing tattoos can be a sign that you belong to a certain group. Maybe a gang or simply a peer group. Kaya nagpapatattoo. Ano pa pong ibang dahilan? Self-identity and self-image. Sabihin, ito ang one of the most popular reasons for getting a tattoo is the desire to create and preserve self-identity. Para magkaroon ka ng sariling pagkakilanlan, ganyan. By controlling one's appearance, they are able to create the self-identity one wants. Para maipakita mo sa mga tao kung anong pagkakilanlan na gusto mo makita nila sa iyo. This reason may help to explain why adolescents and young adults want tattoos. To identify themselves or to create their own image. Kaya sila po yung nagpapatattoo. Tuloy po natin. Tattoos can boost self-esteem and confidence. Ito po sinasabi ng mga in-research po natin. Some people believe that tattoos mirror their inner feelings. Parang expression ng kailang mga damdamin. Ganyan. Which can be a crucial aspect of identification. Some find that tattoos can give them a sense of belonging or allow them to express who they are as individuals. So ito may kaugnayan po sa para mapaunlad mo yung tiwala, confidence sa iyong sarili. Yun isa yung dahilan din po ng pagkakaroon po ng tattoo. Fashion. Parang damit. Sabihin, damit po ay dadamit ka, parang isa form fashion, kay masama sa mga napapanahon na damit. Sabi po ng website na ito, apart from the identity-based motivations, the study indicated that tattoos can also be perceived as a way to adorn the body, as a fashion accessory or work of art to wear in the body. Parang ang tattoo, parang dami. Parang accessory ng dami. Kaya lang ito nasa yung katawan. Sabihin, halimbawa, sa long sleeve, may design yung long sleeve. Pero ito, nakakabit sa balat. O work of art. Sabihin, ginagawa mong paraan ng katawan mo para makapagbalagay ka ng isang art sa iyong katawan. So, hindi po isang dahilan. Next, tattoos as a badge. Sabihin, badge. Parang badge ng police. Getting a tattoo might also signify a person's pain tolerance. Sabihin, nagpapasikat mo anong kaya mong sakit na kaya mong tiisin. Physical toughness. Emphasis on their sexuality. And identification with a particular religion or spiritual tradition. Ganyan. So, ito isang tatak. Ganyan. Parang pinakikita mo gaano katindi sa sakit. Anong sakit ang kaya mong tiisin o pagpapakita kay isang matibay sa yung sarili, etc. But pwede rin pong tattoo can symbolize a person's cultural or spiritual identity. Katulad ng unang panahon, sa mga tribo, meron silang tattoo to identify themselves a part of the tribe. Ganyan. O minsan sa kanilang paniniwala. Naglalagay sila ng tattoo. Ganyan. O ito po sa susunod, tattoos can also be used as a form of rebellion or non-conformity, challenging societal norms and expectation. Gusto nilang umalis, gusto nilang lumaban sa mga tinanggap ng kaugalian ng isang lipunan. So it's a form of rebellion or non-conformity. Ganyan. So ito yung mga iba-ibang dahilan ng tattoos. Ito yung dahilan ng tao. Ito po ay kaya po natin, may mga pag-aaral na ginawa, studies were made to find out the different reasons why people have tattoos. Yun ang makikita natin. Itong tattoo po, minsan, depende sa tattoo. Kasi kung pangalan mo lang nakalagay, baka malalang masama. Pero minsan yung mga elaborate design sa
sa iyong katawan, sa dibdib, sa kamay, sa paa. Kasi hindi mo na alam kung damit o tattoo. Yun ang pinag-uusapan dito. Ngayon, ang mahalaga, punta tayo sa Biblia. Ano man sinasabi ng malalaksulatan tungkol po sa tattoo? Ano po? Yun ang mahalaga sa atin. Maaaring iba-ibang dahilan ng mga tao bakit siya naglalagay ng tattoo. Self-esteem, self-confidence, to be a part of a special group or a peer group, as a form of fashion, or as a form of showing your pain tolerance or physical toughness, o sabi nga, rebellion or non-conformity. Yun yung dahilan ng tao. Ngayon, pinag-uusapan natin dito, pagiging Kristiyano. Ano sinasabi ng Biblia sa paglalagay ng tattoos? Sa Old Testament, ito lang po mababasa natin, wala lang iba. Sa English, kanya, New King James. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. Sa Tagalog, huwag ninyong iiwaan ang iyong kalaman dahil sa namatay. Huwag kayo maglalagay ng tattoo sa tanda sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. In other words, hindi ito pinag-uutos ng Panginoon. Ito ay kanyang ipinagbabawal doon sa Old Testament. Anong dahilan bakit ipinagbabawal yun ng Diyos sa Old Testament sa panahon po ng mga ng bansang Israel, mga Hudyo? Makikita natin ang layunin po ng kautusan, marami. Number one, para may pakilala ko ano yung kasalanan. Sabi nga po sa Galatians chapter 3, ano po, verse 19. Babasahin po natin. Isa sa dahilan ng kautusan ay upang may pakilala at magbigay ng kahulugan kung ano yung kasalanan. Dito po sa Galatians 3:19, ano po. Kasi sabi rito, kung ang kautusan hindi naman pala para sa kaligtas, bakit pa ito naibigay? Ngayon, ito isang rhetorical question. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag. Hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan, at ito ay binigay sa pamagitan ng manghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Because of the transgression, para may define kung ano yung kasalanan. So dito sa particular na verse na ito, sa Old Testament, ang mga Israelites ay pinagbabawalan na gayahin yung mga relihiyon ng mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. At isa sa mga kagawian na itong mga pagsama sa Diyos-Diyosan ay maglagay na tatak sa katawan, either sa pamagitan ng tattoo o sa pamagitan ng paglalagay ng sugat sa katawan. Para may ipakita kung sinong Diyos o ninuno ang iyong pinaglilingkuran. Under the old law, the Israelites were forbidden to imitate the idolatrous religions around them. One practice was to make marks on the body, either by tattoos or by scarring. Naglalagay sila ng scars sa pamagitan ng pagsugat to show which god or ancestor you serve. Dahil hindi po pinapayagan ng Diyos na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya ito isang dahilan bakit pinagbabawalan ng mga Hudyo na magkaroon ng tattoo o ng mga scars sa kanilang katawan. Dahil ito isang paraan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan para maipakita kung sinong Diyos-Diyosan ang sinasamba nila. Kaya pinagbawal. So ito sa Old Testament. So hindi ito kapareho ng dahilan na binanggit natin kanina ng mga tao. Hindi ito art, not fashion, not to show you're part of a group. Ito yung may kaugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagkaroon ng tattoo ang mga pinagbabawal ng Diyos, ang mga Hudyo na magkaroon ng tattoo o scars na ginagawa nila sa kanilang katawan. Dahil ito yung mark ng pagsamba sa isang Diyos-Diyosan. So dahil bawal lang sumamba sa Diyos-Diyosan, pinagbabawal din ng expression na ito na nagpapakilala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ito sa Old Testament. Obviously, hindi natin ito pwedeng gamitin para maging basihan na sabihin natin kasalanan ng tattoo sa Bagong Tipan. Dahil karamihan po ng tattoo, wala namang kaugnayan sa pagpapakilala nila ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, di ba? So hindi makakatulong sa atin ito. To sabihin natin na kasalanan ng
ang pagkakaroon ng tutup sa isang Kristiyano, di ba? Dahil ito sa Old Testament at hindi applicable sa atin dahil ibang reason. Yung ibang reason nito, ito'y may kaugnayan sa pagsama sa mga Diyos-Diyosan. So, punta tayo sa Bagong Tipan. How about in the New Testament? Anong pwede nating makita, mabasa na papasok ang pagbabawal sa pagkakaroon ng tutup sa katawan? Ito po makita natin. Unlike in the Old Testament, tattoos are not mentioned in the New Testament. Wala tayong mababasa. The New Testament is silent regarding tattoos. You cannot read tattoos in the New Testament. Like, much in the same way that smoking, illegal drug use, or vaping are not specifically mentioned in the New Testament. May mga bagay rin na alam nating masama at kasalanan na hindi naman binabagit na bawal sa Bagong Tipan. Hindi naman sinasabi, bawal manigarilyo. Wala tayong babasang gano'n. Wala tayong babasang bawal mag-drugs. Wala tayong babasang gano'n. Wala tayong babasang ngayon, vaping ng kasalanan. Wala tayong babasang gano'n. Vaping is a recent invention, just like smoking. Wala tayong mababasa sa Biblia na mga taong naninigarilyo dahil ang tabako o tobacco was discovered in America. At dinalang ng mga Europeans sa Europe nung makita nila yung tabako sa Amerika. So sa panahon ng ating Panginoon, walang naninigarilyo. Walang tabako sa lugar ng Israel. Alaan tayo babasang paggamit ng drugs? Wala. Ibig mga sabihin, hindi kasalanan. So, since the New Testament is silent on smoking, illegal drug use, and vaping, so a Christian could do this. Pwede tayong manigarilyo, pwede tayong gumamit ng drugs, o mag-vape. Hindi. Bakit? Not because they're specifically prohibited by the New Testament, but because they violate certain principles of the Scriptures. Lumalabag sila sa ibang prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya, alam natin kasalanan niya. So, i-apply po natin yan sa tattoo. Excuse me. Ito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Ang ating katawan, sa atin yan. It's our body. So, we can make decisions on how to use our bodies. Diba? Correct, yes. Ito sa 1 Corinthians 6, verse 18 to verse 20. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. Lahat daw po ng kasalanan ginagawa ng isang tao ay labas sa kanyang katawan. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Pag ikay nagkakaroon po ng pakikapid, ikaw raw po ay nagkakasal sa iyong sariling katawan. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So may prinsipyo, there are several principles sa talatang ito. Number 1, our body is the temple of the Holy Spirit. The temple in Jerusalem is not where God dwells. Yung temple sa Jerusalem, wala ang Diyos doon. Ang Diyos ay nasa langit. When Paul said that our body is the temple of the Holy Spirit, the Holy Spirit doesn't dwell in our body. But just like the temple in the Old Testament where the Israelite people fellowship with God in their worship, ganun din ang ating katawan. Dito ang ginagamit natin para tayo sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa atin, kanya. By metonymy, lahat ng mga salitang ipinaig ng Espiritu Santo ay nasa ating kaisipan. At yun ang ginagamit natin sa mga bagay natin ginagawa, sinasabi. At second principle, we do not own ourselves anymore. It is not, we are not our own. Bakit? Because we are bought at a price. Binili tayo ng Diyos. At ang halaga ay dugo ng ating katawan. So dahil binili tayo ng Diyos,
sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Ano ang ating obligasyon? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, since we do not own ourselves, our bodies, they are owned by God. So, sino masusunod? The owner. Yung may-ari ang masusunod. God's will preside. Bakit? Because God owns us. We need to use our body to glorify God. Yun ang sinasabi, di ba? So, question. Pagka nagpatatuba tayo sa ating katawan, are we glorifying God? Yun ang tanong doon. Are we glorifying God? How do we glorify God? Sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban, di ba? That's how we glorify God. Sa 1 Corinthians chapter 6, na kung saan natin kinuha ngayon, may mga iba-ibang kasalanan sinasabi dito. So, 6:9, 1 Corinthians 6:9, verse 10, do you not know that the righteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Ito mga kasalanan sinasabi rito will not glorify God. In other words, we cannot do this. Hindi natin pwedeng gawin ang mga ito and glorify God. Dahil ito yung mga kasalanan. So, bisabi, kung ang katawan natin ay ang templo ng Espiritu Santo, kung paanong yung templo sa Jerusalem was respected and honored by the Jews, ganoon din ang ating paggalang sa ating katawan. Bakit? Because gagamitin na ito sa paglululhati sa Diyos. So, hindi natin pwedeng gawin ang gusto natin gawin sa ating katawan. Kailangan tayong sumunod sa Diyos. Di ba yung sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20? Ang ating buhay natin kinabubuhay ay kinabubuhay natin sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sabihin natin. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at di na ako nabubuhay kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin kanya. So, we cannot dishonor or disrespect our body. At ang pagtatatoy sa disrespect sa ating katawan. So, hindi natin pwede gawin based dito sa sinasabi rito. The body is the temple of the Holy Spirit. We should make it holy and use it to glorify God. Kaya pagka naglagay tayo ng totoo, we are defacing the temple of the Holy Spirit. Hindi ba? Sinisira natin ang templo ng Espiritu Santo. Kung giniba ng Hudyo ang templo sa Jerusalem, kasala sila sa Diyos. When we deface our bodies, which is the temple of the Holy Spirit, we are defacing, we are disrespecting the temple of the Holy Spirit. Hindi ba? Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang ating katawan sa pagkakasala because this is the temple of the Holy Spirit. Ito ang ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. So we cannot use it sa paraan na ito hindi kalooban ng Diyos. O sinisira natin ang templo ng Diyos. Di ba? So based on that basis, masasabi natin ito'y kasalanan. Now, to argue that the only thing that defiles the body is fornication is to miss the point. Sabi nga natin, Paul is stating that these sins sa 1 Corinthians 6:9, chapter 6:9 to 10, and all other sins are not for the glorifying of God. Sinning and therefore using our bodies for unrighteousness is not glorifying God. Kaya, tanongin natin ang ating sarili, ano bang mabuti sa tattoo? Nothing. Wala. Sinisira natin ang ating katawan. Katulad ng paninggarilyo, illegal drug use, o vaping. Sinisira natin ang ating katawan. Kaya ito hindi nararapat gawin ng isang Kristiyano. We are no longer our own. Hindi na natin pag-aaning ating sarili. We have been redeemed by the blood of Christ. And so we are now owned by God.
tayo pag-aari na ng Diyos. We have to use our bodies according to the will of the owner. Kailangan natin gamitin ng ating katawan ayon sa kalooban ng may-ari. Sino bang may-ari? Ang Diyos ang may-ari. So, ang kalooban niya dapat masunod kung ano man gagawin natin sa ating katawan. Di ba? Kasi based on that, masasabi ba natin that tattoo is for the glorifying of God? Anong glorifying doon? May mga nagsasabi gano'n eh. Oh, nagpapatattoo kami because we can glorify God. Paano? How do you glorify God? Is it a form of worship? Is it a form of righteousness? Ano yung tattoo? It serves nothing. Kung totoo siya, it serves nothing. As far as faith is concerned, it serves nothing. Sinisira lang natin ang ating katawan. Moreover, tattoos are permanent. So bago mo isipin yan, bago mo isipin magpatato, hindi mo matatanggal yan. Maybe today, it looks good, pero pag tumaba ka na, magbabago yung forma ng tattoo mo. At pag nagkaroon ka na ng apo, tatanungin ka ng apo mo. Ba't meron kang tattoo, Lolo? Is that a good influence? Hindi. So, based dito sa binabasa natin, hindi mabuti ang pagkakaroon ng tattoo sa ating katawan kung Kristiyano tayo. Di ba? Dito sa Romans 6:12, saan natin gagamitin ng ating katawan? Ang sabi dito ni Pablo, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members, ang bahagi ng ating katawan, as instruments of righteousness to God. Question, is tattooing doing righteousness to God? Kung Kristiyano tayo? Hindi. Anong righteousness pinag-uusap mo doon? Anong kabutihan ang sinasabi na bibigay sa atin ng pagkakaroon tattoo? Wala. Wala nga use yan kung pinag-uusapan kung Kristiyano ka eh. Ngayon, itong dapat nating isipin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Sa Tagalog, para maging maniwala siya, ibig sabihin, kung anong ginawa natin sa ating katawan, ay yan ang ahatulan ng ating Panginoon. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kapayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So kung anong ginawa mo sa katawan, it will be both brought to judgment by the Lord on the last day. Isipin niyo, haharap ka na may tattoo sa katawan sa Panginoon. How do you justify that? Paano mo sasabihin sa Diyos yun? Oh, Panginoon, it's a form of art. Maganda ito. Pwede kasi yung mga ibang pwede tayo ngayon magsamba na may panugtog. It's a form of art. Diyos, we are glorifying you, gano'n? Okay kayo magaling kumanta, magsolo ka. Diyos, this is a form of art, tama? Hindi you will not be able to justify your tattoos before God on the judgment day, di ba? For the sake of argument, mga kapatid, ang tattoo ay pwedeng gawin. For the sake of argument lang, mga kapatid, naman kung sinasabing tama yan, hindi. For the sake of argument, pwede natin gawin. Okay. So, it's a matter of liberty, sabihin na natin. Pwede ito po sa 1 Corinthians 6 verse 12, ito ang ating mababasa. All things are lawful for me. Ang ibig sabihin ni Pablo, all things that are lawful for me, kanya. But all things are not helpful. Hindi lang atin nakakatulong kanya. Things that are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. In other words, kahit ito'y pwede malaya mong gawin,
Hindi ka magpapailalim sa kapangyarihan ng anuman, sabi ni Pablo. Ito rin po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one the other's well-being. Ang pinag-uusapan po rito yung matter of liberty sa pagkain ng mga pagkain iniayon sa mga Diyos-Diyos na pinagbibili sa palengke. Dahil hindi na ito ginagalat sa loob ng templo at pinagbili na sa palengke, pwede mo nang kainin nyo. Kaya wala nang kaugnayan sa Diyos-Diyosa. Pero hindi lahat ng mga Kristiyano ay gano'n ang kailang kaisipan. Lalo na yung mga Gentiles na nanggaling sa pagsamba ng sa mga Diyos-Diyosan, lahat na may kaugnayan sa Diyos-Diyosan para sa kanila masama. So kahit pinagbibili sa hindi pa rin nabibili niya. So yung mga Hudyo, wala naman silang, hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan pagkatapos sila maging alipin sa Babylon. So wala silang damdamin sa Diyos-Diyosan. Pero so pwede nilang bilhin nyo dahil pagkain lang sa kanila. Sabi ni Pablo, hindi rin kanya. Kung di rin lang makakatulong kanya, huwag ka na rin bumili. So yun ang makikita natin dito. For the sake of argument, having tattoos is a matter of liberty. Question. Does having tattoos edify you in other Christians? Nagpapatibay ba ng pananampalataya mo at ng pananampalataya ng ibang kapatid? Or could they be reason for them to stumble? O baka sila matisyo dahil sa tattoo mo? Does it make you stronger? Does it make you stronger spiritually? Pag ikay nagpatattoo, ikaw ba'y lalakas sa iyong pananampalataya? Hindi. No. Never. Ang nagpapatatag sa ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. In the Acts chapter 20 verse 32, basahin natin. Yung context po rito, si Apostle Paul nagpapaalam na sa mga Ephesian elders. So ito yung kanyang bilin niya. So now, brethren, the elders from Ephesus, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you inheritance among all those who are sanctified. This is may salita ng Diyos magpapatibay sa atin. Ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin at sa ating mga kapatid. Itong tattoo, pwede ba yung ganon? Does having tattoos edify you? Ikaw ba'y mapagpapatibay sa iyong pananampalataya at ibang mga kapatid? Pag nakita yung tattoo mo, lalakas sila sa kailang pananampalataya? Hindi. Ang salita ng Diyos at ang pagganap sa salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin. Hindi ito mga bagay nito katulad na ito. So, wagsak to. Di ba? Susunod. It's a matter of immodesty. Having tattoos is immodest. Let me explain. So 1 Timothy chapter 2 verse 9, like manner that women adorn themselves in modest apparel, with shamefastness and sobriety, not with braided hair and gold or pearls or costly raiment, but which becometh women professing godliness through good works. Ito yung American Standard Version. Immodesty is doesn't only mean lack of clothing, walang damit o kulang sa damit. Hindi lang immodest. Overdressing is also immodest. When you draw attention to you because of your raiment, braided hair, and gold, that's immodesty. Hindi rin kagustuhan ng Diyos yun. You are drawing attention to yourself because of your overdress. So pag meron tayong tattoo, we are drawing attention to ourselves by others because of our tattoos and not because of us being Christ-like. Dapat na makita sa atin ng mga tao, kaya sila lalapit sa atin, ay dahil nakikita nila sa atin ay iba, na tayo sumusunod sa ating Panginoon. Hindi dahil sa ating pagdadamit na maringal, mahal, o kaya sa kawalan ng damit, o kaya sa tattoo. Kasama yun doon eh. Bakit sila nagpapatattoo? They draw attention to themselves. Yun ang nakikita sa ng tao, yung tattoo mo.
Kung ikay Kristiyano, meron kang tattoo, nakikita rin tattoo mo. Hindi yung pagiging Kristiyano mo. Nagiging balakid yan. Naging istorbo sa yung pagiging Kristiyano para may pangalan mo yung Ebanghelyo. Di ba? Kasi, meron sila eh. So, a Christian having an elaborate tattoo on an exposed part of the body draws the attention of others to him because of the tattoo. Kanya. That is the other side of immodesty. Katulad nga, overdress, drawing attention to yourself because of your overdress. Ganyan din yung tattoo. Ang nakikita sa'yo, kaya makikita ka ng tao dahil sa tattoo mo. Kung Kristiyano ka, hindi nila makikita yon. Ang makikita yung tattoo mo. So, na-obscure ang ating Panginoon. Instead na maingganyo sila sa atin dahil sa ating pag-iba ng pag-uugali, pananalita, lalapit sa atin kung Kristiyano ka dahil sa yung tattoo. That's drawing attention to yourself because of the tattoo. Amen. Our being Christ-like should be the one that should draw the attention of others to us. Hindi yung anumang bagay, lalo yung tattoo. Sipin mo kung kay Kristiyano may tattoo ka, hindi Kristiyano may tattoo, anong pagkakaiba yung dalawa? Kanya makikita yung pagkakaiba. Wala. Pareho lang kayo. Kahit mo ba maging Kristiyano yun? Hindi. Pareho lang kayo. Kailangan you should be different. Hindi tayo pareho sa sanglibutan. Yan ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world. Saan ba galing ang tattoo? Sa sanglibutan, hindi sa Diyos. Wala naman sinasabi ang Diyos sa tattoo eh. Wala naman siya sinasabi, magpatattoo kayo. Magandang bago, wala naman siya sinasabi. So, ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yan. Saan galing? Sa sanglibutan. So, pag nagpapatuto tayo, you are conforming to this world. Hindi ba? But be transformed, mag-iba. Transform means change. Form means form. There's a change in form, kanya. Transform. By the renewing of your mind. Sa pagbabago na yung kaisipan. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Pag tayo nagbago ng kaisipan dahil sa salita ng Diyos, at ating ginagawa itong salita, makikita natin kung gaano kaganda, at katanggap-tanggap, at sakdal ang kalooban ng Diyos, kanya. So, hindi galing sa Diyos ang tattoo, galing sa tao yan. So, di ba tayo umaayon sa sanglibutan? Kung ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa ng sanglibutan? Hindi ba siya lang mabuti? Hindi lahat ng sanglibutan masama. Buti ba na kayo magandang bahagi ng sanglibutan? Paano ito? Hindi mo natin ito masasabi mabuti. Is it good? Hindi natin masasabi. What good does it do to you pag nagpatato ka? Wala. Para paninigarilyo niya. What good does smoking give to you? None. Or drug use doesn't give you any good. In fact, the opposite. It harms you. Hindi vaping, ganun din. So, kategory niyan, tattoo rin. Ano mabuti bibigay sa'yo? Wala. We should be peculiar, distinct from the world. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but ye are a chosen generation. Ito'y tumutukoy sa mga Kristiyano. A royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ito yung Old King James Version. A peculiar people. Peculiar means distinct, unique. So, hindi tayo katulad ng sanglibutan. Lalo na yung mga bagay na unique sa sanglibutan, katulad ng tattoo. Patunayan natin, galing sa Diyos yan. Hindi naman eh. Ito'y galing sa sanglibutan. Alam niyo, once upon a time, 1950s, 1940s, wala lang, hindi masyadong uso yan. Noong 1970, nauuso yan. In the 1970s was really a time period when we started seeing celebrities that were visibly tattooed, citing major stars as Cher, Peter Paul, etc., as among the first to display their ink. So ito'y nanggaling sa mga sikat na tao. So ito'y galing sa sanglibutan. At ginaya ng ordinaryong tao. Pansinin nyo, pag nagsimula ito sa mga sikat na tao, ginagaya ng ordinaryong tao yan. Ngayon, marami na basketball player, athletes, basketball player,
our celebrities, etc. May tattoo. So, ginagaya ng tao yan. So, hindi galing sa Diyos yan. Galing yan sa sanglibutan. Bakit natin gagayahin yan? Hindi ba? Ginagaya lang. Gaya lang tayo sa sanglibutan. Now, there are things to consider. Kung ano ang bagay ng ating gagawin, sinasabi ng Diyos for us to be wise and seek wisdom in our decisions. Sabihin, mga lang basta-basta tayo magdesisyon. Isipin natin mabuti. In this specific case, kailangan nating pagsipang mabuti. Permanent yan eh. Hindi mo mabuburuin eh. Kung nalagay mo na. Hindi mo na mabubura yan. Kaya kailangan mo isipin mabuti. Mabuti ba itong bagay na ito? O hindi? Kung hindi, ba't mo gagawin? Dito ba sa Proverbs chapter 8 verse 32 to verse 33. Now, therefore, listen to me, my children. Kanino tayo makikinig? Sa Diyos. Okay? May sinabi bang Diyos sa tato? Wala. Ba't mo gagawin? Sabi niya, now, therefore, listen to me, my children. Kanino tayo makikinig? Sa Diyos. May sinabi ba siya sa tato? Wala. Ba't gagawin mo? For blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. And do not disdain it. Huwag mong kapuotan ito kanya. Kanino tayo makikinig? Sa instruction ng Diyos. Tayo maging marunong kanya. Isipin po natin mabuti yun, mga kapatid. Ano pa, may problema dito sa tattoo na ito. Ano po, malado tayo matapos. Maraming problema, pwedeng maging problema rin. Mayroong allergic reactions. Tattoo ink can cause allergic skin reactions such as an itchy rash at the tattoo site. This can happen even years after getting a tattoo. Skin infections. A skin infection is possible after getting a tattoo. An infection might be due to contaminated ink or equipment that isn't sterilized correctly. Getting a tattoo at a studio that doesn't follow good safety steps also can raise your risk of a skin infection or other skin problems. Sometimes an area of inflammation can form around tattoo ink. This is called granuloma. Tattoo also can lead to keloids. Keloids are raised areas caused by an overgrowth of scar tissue or diseases spread through blood. Ito mga delikado, nagkaroon ng AIDS, hepatitis B, yun ay na kumakal sa pamamagitan sa dugo kanya. If equipment used to create a tattoo has infected blood on it, you can get diseases that spread through blood. Example includes methicillin-resistant Staphylococcus aureus, hepatitis B, and hepatitis C. So to lower your risk, get vaccinated for hepatitis B before you get a tattoo. Or skin reaction to an MRI. Ito po isang modern scanning system sa ating katawan. Rarely, a magnetic resonance imaging exam may be trigger burning pain in the tattooed area. Sometimes, tattoos can lower the quality of an MRI image. So ito yung mga masasamang bagay na pwedeng makuha sa tattoo. Wala nga mabuting may bibigay sa iyo. Marang dinudumihan mo lang yung katawan mo. At yun, kung Kristiyano tayo, hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi natin pwedeng gawin yun. May kaugnayan dito yung mga Kristiyano naglalagay ng para singsing sa ilong, sa tenga. Hindi maganda yun eh. Yung larawan po natin, mga kapatid, na sa pagiging Kristiyano, nasisira pag nagpapatattoo tayo. God doesn't command us to have tattoos. Conclusion na tayo. Hindi tayo inutusan Diyos magkaroon ng tattoo. Wala siya sinasabi. So there's no authority for us to do it. Wala tayong autoridad na gawin natin sa ating sarili. Sabi ng Panginoon, bakit nyo tinatag Panginoon, at di nyo ginagawa ang bagay na sinasabi. Sinabi ba ng Panginoon na magpatattoo tayo? Sinabi ba ng Panginoon tayo ay manigarilyo? Sinabi ba ng Panginoon na tayo gumamit ng drugs? O mag-vape?
Wala. So, hindi pwedeng gawin. Walang sinasabing Diyos eh. Pangalawa, it is not something that is looked at as being good and being Christ-like. Could you imagine the Lord wearing a tattoo? Ay, imagine ba natin ang Panginoon na may tattoo? Hindi, di ba? You cannot. So you cannot do it also. Kaya kung may imagine mo ang Panginoon na nanggarilyo, gumagamit ng drugs, o nagbabape, hindi pwede mong gawin. Pero may imagine mo ang Panginoon na ginagawa niya yun? Hindi ah. Pangatlo, is wearing a tattoo glorifying God. Hindi, wala. How does it glorify God? It may be my body, but God has bought us. Binili na tayo ng Diyos with a price. And so we should consider the will of the owner. Ano ba gusto ng may-ari? Ang Diyos ang may-ari, di ba? At makikita rin po natin, sinasabi na Banal na Kasulatan, we also guard our influence as Christians. Dito po sa Mateo chapter 5. Ito po ang ating mababasa. Dito sa verse 14. No? Verse 14. No po? Verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may share good works and glorify your Father in heaven. Tayong liwanag at asin ng sanlibutan. Nakita nila ang ating ginagawa, ang paggawa ng kalooban ng Diyos, baka maging gusto rin nilang gumaya sa atin. E paano kung nakatato ka? Paano ka naging liwanag sa libutan? Ay nang, ikaw yung naging kadilim mo lang sa libutan. So, bilang panghuli, God will judge us with how we used our bodies while on earth. Yung binasa na sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. So, anong conclusion dito? Hindi kalooban ng Diyos na tayo magkaroon ng tattoo. Whatever it is, whatever is the reason na bibigay natin, hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi kalooban natin bilang tao. Hindi kalooban ng Diyos. Kung mapapatunayan ito kalooban ng Diyos, magpatattoo kayo. Saan nyo mababasa yun? Wala. Kaya ito ay kasalanan ng laman. Meron pa nga nakita natin kanina, it's a form of rebellion or non-conformity. Totoo yun. Pag magkahanap ka ng trabaho at mayroon kang tattoo na makikita sa'yo, baka hindi ka patanggapin. Because it is not a mark of a decent person. Hindi po tayo nagkakaroon ng prejudice or something like that. Pero yun talaga yun. A Christian is decent person. Yun ang gusto sa atin ng Diyos. So, hindi tayo pwede magkaroon ng tattoo. Once upon a time, bago naging sikat ng tattoo na yan, pag meron kang tattoo, either kay galing sa kulungan, o kay member ng isang gang. So, it's not a sign of a good person, di ba? Hindi ko sinasabi may tattoo, masamang tao, hindi. Pero, hindi bilang Kristiyano, hindi nagiging ganoon. Most probably, ito ay magiging magkaroon ng bad impression kung meron kang tattoo, lalo kung magiging Kristiyano. Magiging katitusuran kung minsan. So ito po ang ating pag-aaral po sa... At saka, panghuli, mahal. Masakit pa. Pangalawa, kung ikay babae, kayo magpapatato, alisin ng damit mo. That's immodesty, di ba? Kahit kung ikay lalaki, tatanggalin ng damit mo para matato ka. That's immodesty. Kasalanan yun mismo. Magpapatato ka, kasalanan yun mismo. Dahil mag-aalis ka ng damit. Wala lang magpapatato yung babae sa masyelang parte ng katawan. Hindi nakita na nagpapatato. Walang kwenta at walang mabuting binibigay, mga kapatid. Yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Meron kayong mga tanungan, tingnan po natin. Napakahirap niyan pag mag-decide ka magpatato tapos maging Kristiyano ka.
As we have striven after our labors are o'er, rest to our souls will be given on the eternal shore. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light, oft in the storm. Lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Yes, the sweet rest is remaining for the true children of God, where there will be no complaining, never a chastening rod. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light, off in the storm. Lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Soon the bright home and the morning, we shall behold the glad dawn. Lean on the Lord till the morning, trust till the night is gone. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light, off in the storm. Lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Brightly beams our Father's mercy, from His light us evermore. But to us He gives not keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Bend your feeble lamp, my brother. Some poor sailor tempest tossed, trying now to make the harbor, in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Tingnan po natin ang mga bumati. Ginalel, good evening. Gabriel po, shalom, good evening. May mga tanatanong po iba. Lampasan po natin muna. Rafael Ortiz, good evening po. Steven June Carpintero, good evening mga kapatid.
Narito release na ibang Arabi kada kay amin kakabsat. John Bautista, good evening. Nida Villamin, good evening, Brother Lordy, Shalom, and to all listeners. Dito yung Lakalale, good PM po mga kapatid. Sammy Velasco, good evening po. Ay, iba po may tanong na eh. Okay. Psalm 127 verse 3, children are gifts from God and should be received with thanksgiving shown. Totoo po yan. Lalo pag maliit pa sila, bigay mo lahat ng kailangan para sila lumaki. What can you say about people tattoos of memory verse? Hindi naman inutusan ng Diyos na ilagay na yung memory verse sa katawan. Ang memory verse, ilagay mo sa isip. Memory nga eh. Hindi ilagay mo sa katawan. Anong purpose na para pabasa mo sa tao? Ipabasa mo sa Biblia. Mag-isyo yung katawan. Di ba? Ano po yan eh. If a person had a tattoo of a child who passed away, is it still a sin? Tattoo pa rin yun. Sabihin, bakit kailalagay mo yung picture ng namatay mong katawan sa yung katawan? Tattoo ng yung namatay mong anak sa yung katawan. Doesn't serve a purpose, di ba? Dito po sa fathers not exasperate na ang English na yan. Instead, bring them in the training and instruction of the Lord. Ganyan. Tama yun. Pero baliktad yan. Ang makita natin, parents should not show gratitude to their children. Wala naman silang utang na loob sa mga anak. Ang mga anak na may utang na loob sa mga magulang. Yung munang bahagi ng talatang yan, honor your father and your mother, kanya. Hindi lang respeto yan, kundi financial support na pag sila'y matanda na. Baliktad yun. Ang sinasabi ng Biblia, ang mga anak ang magpakita ng pagpapasalamat sa kanilang mga magulang. Dahil unang-una, ang mga magulang, number one, binigay nilang kailang lahat sa kanilang mga anak. Yung nanay, binigay niya ang buhay niya sa kanyang mga anak. Pag nanganganak yung nanay, pwede siya mamatay. So, baliktad yan. Lalo pag medyo may edad na yung mga magulang mo, you should show your gratitude, not the other way around. Baliktad yun. Pero sa 1 Timothy chapter 5, ito mababasa natin. Dito sa mga babaeng baong kanya. Sa verse 4. But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents. For this is good and acceptable for God. Yung magulang, wala naman silang kailangang repay mo yung anak mo. Wala naman silang ibinigay sa'yo. Ikaw mo nagbigay sa kanila, di ba? So pagdating ng panahon na wala ka ng kaparaanan dahil matanda ka na, sinasabi ng Biblia, hindi mo tutulungan ng magulang mo kanya. So, Rafael Ortiz, good evening po. Stephen Jun Carpintero, good evening mga kapatid. Si Sunny Ibanez, good evening brethren in Christ. May God bless us all. It's a nice topic. I have to touch before my confession of baptism in prison. For the benefit of doubt, is it simple, Brother Lordy? Yes. Usually naman, yung mga tattoo na yan, hindi namang elaborate yung sa puluhan. Minsan, mga larawan lang ng mga etc. Ito ang mahirap siya ganyan because this permanent. Pag nilagay mo sa balat mo, permanent yan. So, either naitago mo yan, kung Kristiyano ko na, huwag mo ipakita. Kung yan ay nasa kamay mo, magpalagi ka mag-long sleeves. Para di makita. O kaya, palasin mo. Pabura mo. Magastos din namang patuto. May bayad naman yan. So, kahit na, alisin mo. Kung may tago mo as soon as possible dahil hindi makakatulong sa atin yan. Meron akong kilalang preacher, patay na siya ngayon. Meron siyang tattoo dahil miyembro siya ng isang paramilitary group. Hindi na maganda yun. Kine-question siya. Lalo na may mga kabataan Christian. Bakit meron siyang tattoo kanina? Hindi maganda. So, may itago natin. O kung pwede natin paalisin natin,
Pero nung nabautismo ka, nagsisi ka na. Okay. So ngayon, yung mga maka na yan, kasama sa pagsisisi mo, pwede mo ipaliwanag yan sa mga tao. Ito po ay nakuha ko na ako'y nakabilang mo. Pero alam na, Kristiyano, alam ko kasalanan ito ka. Pero kung mayroon kang pagkakataon, pabubra ko ito nga mo. Yun ang sasabihin natin. We need to explain. Yun ang makikita natin. The Villamin, yung Milacambra. Tatanong lang po, paano po gagawin kung may tattoo ka tapos gusto mo maging Kristiyano kasi permanente na po yun. Yun nga po mahirap dyan eh. Dahil permanente yan. Lalo kung napakarami sa yung kataman. Alam niyo yung mga tattoo, hindi lang pangalan eh. Talagang parang painting. Parang painting ang dating. Ngayon, pwede naman daw ipabura yan. Sabi nila, pero mahal. Kaya, it's a decision na dapat isipin mo mabuti. Kahit hindi ka pa Kristiyano. Ano man kukuha mo dyan? Meron makakabuti pa para sa iyan. Lalo kung ikay kukuha ng isang formal employment. O kaya kung minsan, papasok ka lang sa eskwelahan, may mga eskwelahan, bawal, hindi ka tatanggapin kung may tattoo ka. So, you're putting para bagang impediment sa iyong sarili. Para magtagumpay ka. Hindi ba makatulong? Magtangalisin. Kaya nga, hindi lang ito aral sa mga Kristiyano, pati sa hindi Kristiyano, isipin nila mabuti bago nila gawin yan. Minsan, naggaya-gaya lang yan eh. Kaibigan ko, magpapatutuloy ng kanya. Maliban pa sa masakit. Yun ang problema dyan. Kung nasa kamay mo yan, permanente ka na mag-long sleeves. Kasi makikita nila yan eh. Sabi, Kristiyano po ka, may tattoo ka, ano bang magandang mapapakita mo halimbawa pagka gano'n? Long sleeves ka na lang. Magpapaliwanag ka talaga. Ito po yung nakuha ko nung ako isang di pa Kristiyano. Kung Kristiyano ka at magsisisi ka sa tattoo, pabura mo. Kasalanan mo yun eh. Nilagay mo sa katawan mo yun. Hindi naman nire-require ng Diyos yun sa'yo eh. So, alisin mo. Patulad lang yan ng ikay nakikiapid bago ka naging Kristiyano. Iwalayin mo. Pareho lang yun. Iwalayin mo. Pabura mo. Yan ang kapayaran ng isang kapangahasa na hindi mo pinag-iisipan. Kung akong tatanungin nyo. Di ba? Meron kami inaralan noon. Gusto mo po baptismo, kaya lang, discovery namin, kanya-kanya silang may asawa. Hiwalay sila. Sabi namin, maghiwalay muna kayo. Maghiwalay kayo. Bumalik kayo sa mga asawa nyo. Hindi sila nagpapabaptize. Walang pagkakaiba yan. Nung sa Ezra, nung sa huling bahagi ng Ezra, yung nagbalik ang Israel mula sa pagkalipis sa Babylon, ang pinakahuling balakid ay yung mga lalaki nagsipag-asawa sila ng mga babae, hindi mga dayuhan sa lupain. At nagkaroon sila ng mga anak. Iniwan nila yung mga asawa nila yun, pati mga anak nila, iniwan nila. Ganon kahirap yun? Mahirap. Ganon din yan. Kaya nga, bago natin gawin yan, isipin mo mabuti. Halong bibigay sa yung kabutihan yan, wala. Kay Kristiyano ako, kay hindi. Walang mabuting ibibigay yan. Yung tattoo na yan. Leonardo Toralisa. Sapat na ba ang paghingi ng kapatuloy? Pa-plastic surgery ng libo-libo bayad. Upang patuloy nagbago. Paano kung hindi na matanggal? Basta humingi ka ng tawad sa Diyos. Kaya lang, ang paghingi ng tawad sa Diyos, dapat may bubuka ng pagsisisi. Mahal ang tattoo eh. Mahal po ang tattoo. Pwede rin burahin yan. Pero mahal din. Kung mahal, unti-untiin mo. Talagang gusto mo maging tapat sa Diyos. Unti-unti mo paalis. Hanggang sa mawala. Habang hindi na mawala, mag-long sleeves ka muna. Huwag ka mag-short kung sa paa mo yan nakikita. Mag-long sleeves ka palagi. Kasalanan mo yan. Ilalagay mo sa iyong katawan. Na hindi mo mabubura. Kaya dapat isipin mo mabuti ang isang bagay na permanente. Hindi yung padalos-dalos ka, permanente, hindi mo mabubura. Kaya nga yung nagpapatato ay tandaan lang kaisipan, hindi ka nakiisip. Anong ibibigay sa inyo? Kay Kristiyano ka hindi, ako lang nakikita. Parang sinisira mo lang talaga yung katawan mo. Yung balat na binigay siya ng Diyos na natural, inaalis mo. Parang sinasabi natin na
hindi mo gusto ibinigay sa'yo ng Diyos. Parang yung mga babae lang yun, nagpapatangos ng ilong, nagpapaiba ng mata. Kasalanan yun eh. That's vanity. Vanity yan. It's vain. Walang halaga. Kung may pera lang kasi, gano'n eh. Ginugugulo yung pera sa ulangan. Hanggang. Mamaya, pag nagpa-plus surgery ka, malulusaw pa. Di ba? Si Brother Lito lang ang lali. Paano po ang mga tattoo na pero Kristiyano na po? Kailangan po bang patanggal? Okay lang po dito patanggal. Yung nga po nasabi ninyo, nakikita tattoo. Pero kailangan patanggal siguro. Kung talagang gusto interesado, seryoso ka sa iyo para ng patanggal mo. Yun ang kabayaran ng kasalanan. Kung nagsisisi ka, magbigay ka ng tanda ng pagsisisi. Patanggal mo. Mahal po. Eh, yun ang problema mo kasi nagpatato ka. May mga liberal na mga kapatid. Yung liberal, I mean, Kristiyano, pero maluwag ang kailang kaisipan. Sa hindi kasalanan niya kanya. Siguro kung nakatago at wala nakakita, nakatago sa katawan, baka hindi pa kasalanan yun. Pero kung nakalabas, nakikita yan. Yun. Kahit nga siguro nakatago eh. May tanong po dito si Rafael Ortiz, Brother po Rafael. Basahin po natin yung Psalm 18:8. Yung ano pong, hindi ko pa memorize eh. Psalm 18:8, basahin natin. Psalm 18:8. Ang tanong po ni Brother Rafi ay kung ito'y paninigarilyo kanya. Hindi po, ito po ay pagpaparusa. Sinunog sila ng Diyos. Ang paninagamin naman sa Biblia kasi ang smoking tobacco, ang origin po ng tobacco ay sa Amerika. Nung nakarating sina Christopher Columbus, mga Europeans, mga Kastila, sa New World ng Amerika, nadiscover na yung tabako at nagustuhan nila. At dinala nila sa Europe. Kaya doon nagsimulang manigarilyo yung mga Europeans, tama Amerikano later on dahil mga Europeans din galing sa Europe. Pero sa Old World, Asia, Europe, walang tabako. Kahit sa Israel, walang tabako. So paano yung pagbabawal ng Diyos? Ang wala. Kaya nga wala kang mababasa sa Biblia na bawal. Pero bawal. Dahil malabag siya sa prinsipyo ng Biblia. Ang magandang tanong to, hindi ko kilala si Ben Tattoo Rodriguez, hindi ko kilala yan. What if a person doesn't have the means to remove the tattoo kanya? How can he repent? Pero kang miss na magpatato. Bakit wala kang miss polish? May pa, mahal ang pagkapato, may bayad yan eh. Kung may bayad kang magpatato, pwede rin polish mo. May bayad din naman pagpatato. Sakripisyo nga kung gusto mong maging kalugod-dugod sa Diyos. How about self-inflicted scars? Kasalanan yan. Yung sugatan mo ang sarili mo, kasalanan din yan. Huwag mo sugatan ang sarili mo. So yun po yung mga tanungan. Baka sabi, masyado na malupit nga mo, kailangan pang patanggal. Wala naman pagkakaiba sa ibang kasalanan yan. Pagka nag-Kristiyano tayo, iiwanan mo na yun. Kung may trabaho ka na labag sa kalooban ng Diyos, iwanan mo. Ganon din yan. There's a ang kaligtasan libre. Pero may cost of discipleship. Pag ikay magiging alagad, may sakripisyo sa iyo. Kaya kung nagkaroon ka ng gusto, bago naging Kristiyano, kung meron kang as soon as possible, patanggal mo. Kung ito ay magiging balakid sa iyong pagiging Kristiyano, kung lalo kung nakalabas siya. Di ba kung nakapaloob, pwedeng takpan ng damit. Pero kung nasa labas, yung problema doon. Sana po, nasagot po natin ang mga tanong at tungkol po this tattoo na definitely, bakit ka magpapatato? Kaya Kristiyano ko, kaya hindi. Ang daming problema ang dadaanan mo, hindi ka tatagabi sa trabaho. Kung formal employment yan. Hindi balik kung yung
yung pang-employment ngayon, work from home, ganun, etc. Pwede pa yan. Pero kung ikay papasok sa bangko, pupunta ka sa isang opisina, baka hindi ka pa tatanggapin. Kung meron kang masyadong elaborate na tattoo, di ba? May tanong pa. How about past killers who became Christians? Kung ito ay criminal case, at tinakbuhan mo, magpahuli ka. Bayaran mo yung kasalanan mo sa batas. May isang kasaysayan na ganyan, na nakakulong siya sa Texas. Anak siya ng isang preacher, pero hindi siya naging Kristiyano. So, nung siya nakulong sa bilangguan, may nangaral sa kanya at siya naging Kristiyano. Pero ang kanyang kasalanan ng kaparusahan ay death penalty. Tinanggap niya. Pinatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Pero meron din siya kasalanan sa pamahalaan na dapat niyang pagbayaran. So, pinatay siya. May death penalty sa Texas. So, ganun po yun. Si Pablo, dahil kahit mawantay siya namang Kristiyano, hindi siguro ganun ang batas nila noong panahon na yun. Pero kung sa batas natin ngayon, meron kang criminal case at ikaw ay pumatay, naging Kristiyano ka, you have to pay. Yung pagpatay mo. Hindi yan petataw, hindi binubura yan ng bautismo. Yung kasalanan mo, pagpatay, pinatawad na ng Diyos yun. Pero yung penalty sa batas, ay hindi yan ang bubura. You have to pay the penalty. Parang nangutang ka, tapos ng Kristiyano ka, bayaran ang utang mo. Parang ganun yun. Sana po na nasigot na po natin ang mga tanong. Wala na rin po tayo mga amit. Tapos na. So, i-check ko po kung meron pong comment si Brother Rafael Ortiz sa Colossus 3:17. Basahin po natin. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. Yun po. Tama po yan. Alamang sa sigarilyo man yan, o drug use, o vaping, o tattoo. Nandun po yan. Marami sila po dun sa verse. So tayo po yung magtapos na. Unang-una, humingi po kami ng tawad sa mga pagkukulang na namin nagagawa sa araw-araw. Dinadalaan din po namin ng mga kapatid na may sakit, karamdaman. Ibinibigay po namin sila sa inyong kamay, sa kanyang kagalingan. Ayon po sa inyong magalingin o Diyos. Dinadalaan din po namin ng aming pamahalaan na sana maging matiwasay at maayos ang pamamahala upang kami rin po ay makapamuhay ng matiwasay at mapayapa sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Nabigyan nyo kami ng kaparaanan at pagkakataon na marating po namin ng mga tao may bukas na puso at kaisipan na makinig sa inyong ebanghelyo at na magtagumpay ang lahat ng pangangaral ng ebanghelyo na ginagawa ng iyong mga alagad. Ama, kami po ay magpapahinga na sa gabing ito na may patubaan niyo kami sa aming kapahingahan at bigyan niyo pa rin kami ng karagdagan ng buhay bukas. At ang lahat ng mga ito ay aming inihingi. Kakilang pa si Kristo namin Panginoon namin. Maraming salamat po. Tayo mag-ingat. God bless.